Habang patuloy ang bulungan sa office, lalo pang naging uncomfortable si Celestine. Hindi ba't si Althea na talaga ang expected? Paano naging si Celestine bigla? May isang empleyadong napalakas ang boses. Naramdaman ni Celestine ang init sa pisngi niya at agad siyang tumayo. Excuse me, pero hindi pa naman ako official nakasali sa contest. Pinapasama pa lang ako ni Sir sa event. Wala pa siyang sinasabing ako ang representative. Hinahon, pero matatag niyang sabi. Tahimik na napatingin ang lahat sa kanya. Pero imbis na tumigil ang usapan, lalo pang lumakas ang hinala. Ay ganun? Bakit ikaw ang sinama? Si Althea nga ang number 1 dito. Oo nga. Bakit hindi siya? Parang umuusok na sa galit si Althea na kanina pa nakikinig. Nakangiti siya pero halatang pilit. Don't worry guys, sasama man siya, siguro may dahilan si Sir. Baka kailangan niya ng secretary type, someone to take notes, ganun. May ilan na natawa, may ilan ding sumang-ayon. Secretary type? So tingin niya wala akong ibang kayang gawin kundi magdala ng bag at magtimpla ng pe? Hindi pa nga ako official sa contest, pero parang may giyera na agad laban sa akin. Kung ganito na sa office, paano pa kaya pagdating sa event mismo? At sa kabilang dulo ng desk, si Althea ay napangisi ng lihim. Enjoy it while you can, Celestine. Dahil hindi ako papayag na maagawan ng spotlight ng isang tulad mo. Habang nakaupo si Celestine sa desk niya at hindi na pinansin ang mga walang kwentang bagay. Nang biglang magsalita ang isa sa malapit niyang kaibigan sa office, si Ana. Excuse me, pero unfair naman kayo. Mariin nitong sabi habang nakatingin sa mga kasamahan nilang nagbubulungan. Wala pang ang announcement kung sino ang official na representative. Puro hula lang kayo. Tumango si Mia, isa pa niyang kaibigan. At saka, kung pinili man siya ni Sir Adrian para sumama, ibig sabihin may tiwala si Sir sa kanya. Hindi ba dapat support tayo kaysa manira? Tahimik ang ilan, halatang nahiya. Pero si Althea hindi nagpatalo. Support? Nilingon siya ni Mia, hindi nagpatinag. Paano kung hindi siya deserving? Ako ang may pinakamataas na record dito. Ako ang laging top sa projects. Kung may ipapadala, dapat ako. Kung talagang ikaw ang pipiliin, then you don't need to step on others. Lalo mong pinapakita na hindi ka confident sa sarili mo kapag ganyan. Sandaling natahimik si Althea, pero ramdam ng lahat ang init ng tensyon. Nagkunwaring ngumiti si Althea at umiling. Fine. Let's just wait and see. Huminga ng malalim si Celestine. Bahagyang gumaan ang pakiramdam dahil sa pagtatanggol ng mga kaibigan niya. Salamat guys. Umiti si Ana at tinapik siya sa balikat. Huwag mong intindihin ang mga yan. Basta gawin mo lang best mo. Kung may plano si Sir, may dahilan siya. Pero kahit papaano, hindi pa rin mapigilan ni Celestine ang pangamba. Hindi pa nga ako sigurado kung bakit talaga ako pinasama. Pero dahil sa inggit at chismis, parang nadidiin ako sa gulo. Kung pinili ko lang sana noon ang buhay bilang tagapagmana sa mansion, hindi na sana ako nandito ngayon, nakikibaka sa chismis at intriga sa office. Walang ganitong komplikadong sitwasyon. Pero pinili kong tumalikod at magtrabaho bilang ordinaryong empleyado. Napapikit siya at bahagyang napahawak sa tiyan niya. At higit sa lahat, nabuntis pa ako ng boss ko. Parang biglang bumigat ang dibdib niya habang naaalala ang iisang rules ng pamilya nila. Bago mo ibigay ang virginity mo, kailangan muna kayong ikasal. Pero hindi niya iyon nasunod. Ibinigay niya ito bago pa man sila ikasal. At ngayon, hindi niya alam kung mawawala na ba sa kanya ang karapatang mamuno sa kumpanyang ipinamana sa kanya. Kung malaman ng pamilya ko, baka itakwil nila ako. At paano na ang future ng anak kong sakali? Naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Hindi niya ito mapigilan.
Siguro dala na rin ng hormones nito dahil sa pagbubuntis, pero agad niya itong pinunasan bago pa mapansin ng mga office mates niya. Napabuntong hininga si Celestine habang iniisip ang mga nangyari. Totoo, minsan gusto na niyang sumuko, pero kilala siya ng lahat bilang isang matapang na babae. Hindi basta-basta nagpapatalo. Oo, nagkamali siya. Oo, napunta siya sa isang komplikadong sitwasyon, pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan na lang niyang ap-apakan siya ng iba. Muli niyang pinunasan ang mga mata at tumingala. Pilit inaangat ang sarili. Hindi ako basta babae lang sa tabi-tabi. Marunong akong lumaban. Marunong akong mag-isip. At kaya kong patunayan na deserving ako sa kahit anong oportunidad na dumating sa akin. Ayan, ganyan ang Celestine na kilala ko palaban. Ngumiti rin si Celestine kahit may bigat pa rin sa puso niya. Hindi ako papayag na daanin nila ako sa chismis. Kung may kailangan akong patunayan, gagawin ko. At kung may laban, lalaban ako. Sa di kalayuan, natanaw ni Althea ang muling pagbalik ng tapang sa mga mata ni Celestine. Pangisi siya, pero halatang hindi natutuwa. Matapang ka? Tignan natin hanggang saan naabot ang tapang mo, Celestine.